buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas. Sa bawat araw, segundo man ang buhay ng bawat anak niya, siya'y tuwirang nagpapadama at nagpapakilala. Kung tuwiran lamang kayong lahat na anak niya, ay magmimiting siya'y madama at makilala. Sino nga ang anak niya ang magugupo sa mga dinadala nila? Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Ang mga nakatala sa banal na aklat ay kapahayagang mula sa unang bahagi pa ng buhay ng tao na itinala ng mga ginamit ng panahong sila'y nabubuhay sa unang panahon, sa unang tipan. Mga ginamit ng Ama na naghayag ng katotohanan niya, ng kahiwagaan niya at kapangyarihan niya, ng bawat kaukulang kaganapang naganap sa panahong sila ay nabubuhay, sa panahong yaon na kanilang nakita. Kaya silang buhay na patuto sa bawat inulat nila na walang pagkabula ang salita ng Ama. At napatotohanang makapangyarihan ang salita ng Ama sa pag-usad ng panahon, na sino man ang nabuhay na ginamit niya, na ilahad ang kanyang kadakilaan, napakita ang kanyang kahiwagaan, napadama ang kanyang pagmamahal, at pinatotohanan niyang siya'y makapangyarihan. Kaya tumango tayo mula sa kawikaan. Kaya ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Ang bawat katagang ito ay nailuwal ng tao rin. Hindi ginamit ay hayop, halaman o ano paman, kundi tao pa rin na hanggang sa ngayon, tao pa rin ang inuulatan. Na sa madaling salita kung pagninilayan ng tao, sino nga bang dapat sandigan at tuwirang asahan sa oras ng kagipitan, sa anumang kalumbayan o tinataglay na karamdaman? Sino ang dapat tawagin kung ikaw ay nagugupo ng iyong mga lalahanin, kung ikaw'y natatakot sa iyong mga dalahin, kung ikaw ay nag-aalala sa iyong kinabukasan? Sino ang iyong tatawagan at iyong aasahan? Walang dilit iba, Diyos amang mahal. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa bawat araw, kung lahat ng anak ng Ama'y kikilala sa Kanya, malayo man, subalit mimithiing siya'y hahanapin at masusumpungan. Walang naligaw na hindi maitutuwid ng landas na tatahakin. Walang pinahintulutang magkasakit na hindi niya pagagalingin kung ito'y loloobin pang siya'y mabuhay. Walang nahirapan na hindi gagaan ang kanyang sakit na pinagdaraanan kung Ama'y kikilalanin at ganap niyang tatanggapin. Walang di magtatagumpay anuman ang pinagdaraanan, siya pa rin ang magsasadsyad at maghuhulagpos
na katotohanan na kanyang ibibigay sa lahat niyang anak na minamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't ang dakong ito ay isang pagpapatotoo at paanyaya sa katotohanan. Ang dakong ito ay paalala ang binabahagi sa tuwina. Ang dakong ito ay pagpapatotoo ng Diyos na may buhay sa inyo, na kung tatanggapin nyo, mabubuhay na totoo sa buhay ninyo tao. Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat ay maging marapat na kumilalang ganap. Lahat ng kumikilala, mayroong matatanggap. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. Kung ika'y tinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinutumpak ng daan, at ang anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha ng daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kalaman niya umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kung ang langit na hindi nyo nababatid kung papaano ito ay nakapag-iipon, nakapaglilikom ng tubig na ibubuhos sa lupa, kung paano niya napapalaganap ang ulap, na pamumuo niya ang ulap, napapalaganap niya sa daigdig, nahahawi niya ang ulap, ano kaya ang di niya mahawi sa iyo kung tuwir ang kilala at kikilalanin mo'y Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Pawang katotohanan, tagumpay ay kinamtan, purihin mong tuwiran, amang sayo ay nag-alay. Wala ka pang sinambit kay Apo Kunching, patotoo lamang, anak na minamahal. Buhay ba ang Ama? Yaan ang Espiritu, di man kayo magturan, batid ang pagtungo nyo't pagdatal sa dambana. Kung ano inyong pakay at hain sa Ama, upang magpurit, magpasalamat sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya halina kayo, halina mga mahal ko. Inyong tuntunin ang kalooban ng Ama. Ituturo niya ang galak sa puso nyo kung paano madamat, mabuhay pang totoo. Gagawin niya kayong isang kalasag sa buhay nyo. Sa kapwa-tao nyo ay makadadamay din kayo. Makatutulong kayo ng marapat na mula sa Kanya, ang tunay at wagas na malinis kailanman. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, sa oras ng kagipitan, Ama'y nagpapasilay, nagpapakilala ng kahiwagaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Bakit nga ba karaming dinadala ng tao? Na kung minsan naman ay hindi na dapat dalhin, dinadala pa niya. Sa katotohanan lamang, mga mahal, ang taong nagpapabigat sa dalahin niya, hindi ang Ama, sapagkat ang Ama, ang magaang dalahin, ang binibigay sa bawat anak niya. At sinusukat niya muna ang kakayahan ng bawat isa. Tinatarok muna, damdamin at kalooban nila. Binibit-bit ka ng Ama, di mo nababatid. Inaakay ka niya, di mo siya nakikita. Inaapuhap ka niya, wala kang marinig. Wala kang makita na siya'y kasama. Kung masusumpungan nyo lamang ang kahiwaga at kadakilaan niya, walang magugulapi, matitigib ng pait. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Paanong nasasakitan, nahihirapan ang damdamin doon sa walang pagtitiwalang tapat at totoo? May pag-aalinlangan sa damdamin at kaisipan,
hindi nabuo ang tuwirang katapatan. Kung mabubuo lamang ang ganang katapatan sa puso nyo'y nunukal, walang mahihirapan, masasaktan ni sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, bago ka pa iniluwal sa sandaigdigan, tinimbang sinukat ka na ng Ama. At ikaw na nabuhay, niloob niyang mabuhay. At ikaw na namatay, niloob niyang mamatay. Bakit gayon ang aking itinuran? Inyong pagnilaya na lamang mga minamahal. Kung minsan, mayroong anak sa pagkakasala na nilalaglag ng kanyang ina. Subalit anuman ang gawin niya, hindi malaglag na buhay pa rin siya. Mayroon namang anuman na pag-iingat ang ginawa, todo pahinga, todo sarap na binigay sa kanya. Wala na halos gawin kundi humiga na lamang. Vitaminang tinatawag ay saganang-sagana siya. Mga gamot na angkop para pigilin na lumuwal siya. Subalit hindi pa rin natitigilan, nalaglag pa rin naturingan. Kung minsan naman nahulagpusan ng 9 na buwan, at nang iniluwal, patay nang isinilang. Buhay bang Ama? Sa makatwid mga minamahal ko, sino ang may tanga ng inyong buhay? Sino ang dapat niyong pagtiwalaan at handugan? Walang dilit iba, Diyos, Ama lamang. Na kung maghahari sa buong buhay ng sinuman, walang hindi aasa na may galak ang puso niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Katulad mo, mahal ko, ang dami mo nang nalagok na gamot, ang dami mo nang ininom, subalit lumala ang ubo mo, hindi nawala. Sa makatwid, wala sa mahal na gamot, wala sa mamahaling mga gamot, wala sa malalaking bayad ng mga hospital, wala sa matataas na antas ng lipunan, walang-wala sa mataas na karunungan, kundi nasa Diyos Amang mahal. Kaya kung kikilalanin lamang ng tao ang tunay at totoo sa bawat isang anak nito, ano nga baga ang hindi makakasiya sa isip at damdami, makakapayapa pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang paghahari ng Ama ay di katulad sa paghahari ng tao sa lupa, kundi ang paghahari ng Ama, kung anong mabuting gawa niya, siyang nais niyang paghariin sa bawat isang anak niya. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Hintay na po natin si Among ang magbasa ni Rick mamaya. At sususugan na lamang mamaya. Subalit may kukunin lang pong karampot. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, mapapalad kayong mga dukha, maghahari ang Diyos sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Sino ang mga tinatawag na yaon? Yung mga nagpapakasakit sa katotohanan at kabanalan. Yung sa ababa ng kalagayan ay hindi nagapit na tukso ng pagkamundo, pagnanasa sa mundo, pagmimithi ng mundo, kaaliwa ng mundo, na sa kahit sa anong paraan magawa niya lamang ang kanyang gusto,
kahit ipagbili kaluluwa, mimithiin pa niya kaysa dumanas ng hirap siya. Na hindi naman niya alam kung babatahin niya on at pagsusumikapang mahulagpusan sa patnubay ng Ama pagdakay galak ang dulot niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kumusta ka na, Christian? Tumayo ka nga. Lumakad ka nga. Oh, pahinga ka muna. Oh, yan. Panaligan mo. Kung paano nawala sa lig mo, bumaba. Mawawalang lahat yan, ha? Buhay bang Ama? Mga minamahal ko, pag-aralan ninyo ang kabag sa nagmumula sa hangin. Ang pamamaga sa nagmumula, dalawang klase, tubig at hangin pa rin. Saan nananahan ang tubig at hangin? Sa lupa. Ano ang katawan nyo? Lupa. Nakatataka ba't nakapagtataka kung kayo'y may hangin at tubig? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Magnilay, magbulay kayo. Ganang pagkatao'y di batid ito. Ganang katauhay di masusuri ito. Ganang di nyo nasilayan ang nagturan sa inyo na ituran kong maliwanag tao. Kaya magnilay, magbulay kayo. Sapagkat kayo'y minamahal ko. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At yan ang patotoo, anong pinag-uusapan ng taong di maririnig ko sa pamamagitan ng aking espiritu. Anong binabalangkas ng taong di mababatid ko sa pamamagitan ng aking espiritu? Anong sinuri ng taong di nasuri ko sa pamamagitan ng aking espiritu? Anong nailuwal ng taong di may luluwal ko nang higit pa sa kanyang ginawa tao sa pamamagitan ng aking espiritu? Ano kayo at sino ako sa pamamagitan ng aking espiritu? Kaya't kundi sa kaparaan at kalooban ng aking espiritu, kayong lahat ay wala rito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At yan ang pawang katotohanan na sa dakong ito'y di ganang katauhan, ang sa inyo'y tinutunguhan, at sa inyo'y nagluluwal. Sa inyo ay nagbabahagi, at sa inyo'y umaangkop. Sa inyo ay nagmamahal, at sa inyo ay nagbibigay paraan. Tao, pawang katotohanan ang sinambit ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Mga buhay ang sa inyo'y katotohanan sa diwa na maangkop sa kalooban nang kayo'y mga gising sa katotohanan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sinidla ng talino ang tao para masurit, maangkop ang anuman sa buhay nyo. Subalit hindi lahat ng talino'y inangkop ng Ama upang hindi mahigitan siya, sapagkat kung ang tao'y nakatanggap na ng kung anong bagay, kung minsan siya'y nagiging daan ng pagkalimot sa kanya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, pagharian kayo ng katapatang at makatotohanan. Sa puso at isipan, numukal ay pawang, tanglaw at liwanag na walang kamatayan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung papaano ang bungo ay may utak, ang ulong tinatawag, ang mga buto'y may utak din.
na kapag nawawala ng langis, ng tubig, ay maaaring magkaroon ng kapinsalaan. Kaya't anumang partisyon ng inyong katawan na may utak, kapinsalaan niyang tinatawag kapag nawala ng tubig, nawala ng hangin, nawala ng dugo. Sapagkat ang utak ay may oxygen, tinatawag na hangin, may tubig, na tinatawag nyong liquid, hydrogen, ano pa? Ikaw anak, doktor ka na ngayon. Hydrogen, nitrogen, oxygen. Pag yan ang nawala sa tao, patay. Buhay po ba ang Diyos? Sinong pinagmumulan nito? Ang tao ba? Katulad ng Ama, Anak at Espiritu Santo na taglay ng buhay ng tao na dapat huwag mawalay kanino mang tao. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Yan ang pawang katotohanan, mahal ko. Kaya tinuran sa iyo kanina, magbata ka muna. Maghintay ka, no? Ginamot na rin yung mata mo na yan. Marami na rin ginawang proseso dyan. Pati ang ubo mo. Sa makatwid, hindi sa salapi ang kagalingan. Kaya't kung lahat ng tao ay magninilay at magbubulay, matatanto nyo ang kailangan nyong higit sa inyong buhay ay ang wala man kayo kung nakanta nyo'y higit na mahalaga pa rin kayo tao. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. At ito ang aking handog sa inyo, sa mga wala at gupo ng karamdaman, may katugunan. Sa mga mahirap umunawa na lumapit at natanglawan, nagising sa katotohanan. Sa mga gupo ng dalahin at pasanin sa buhay, kung natanglawan at nagising ang diwa, natanggap ang Ama, siya'y sinamahan at hinulagpos, tagumpay ay kinamtan. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kay puti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Congratulations! Nang maliw, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa inyong kinamtan. Bawat araw may Diyos amang mahal, magtiwala kang tuwiran. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya nilalayuan. Ikaw tao ang sa kanya'y nawalay, nalimutan mo na siya ang buhay. Kaya halina mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Ama'y tuwirang asahan. Walang talinong di aalay sa'y kabubuti ng anak niyang mahal. Kaya't kayong lahat sa kanya'y tumanggap, kayo'y tuturo ang makapamuhay nang naaayon sa kanyang kabuti at kabanalan. Buhay niyong inialay
Ang Ama ang nagpahiram, kung tuwirang kayo'y tatanggap, kayo'y kanyang dadamayan. Di kailanman iiwan, di kailanman lilisan. Siya'y patuloy nagmamahal, nagbibigay ng paraan. Kaya't tao, magnilay-nilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Bawat araw kayo'y nalayan, kailan may di pababayaan. Halina kayo mga minamahal, magtanto ng tuwiran. Bawat araw ay hanapin, amang sa inyo'y magbibigay ng tuwirang kasiyahan, ng tuwirang kagalakan, kapighati at kalumbayan, kagalakan kahulilip niyan. Bawat inyong kabiguan, labanan nyo ng tuwiran. Huwag susuko kailanman, amay inyong tuwirang asahan. Hindi nyo man nasisilayan, hindi nyo man nahahawakan, kayo'y kanyang kinukupkup, di kayo kailanman pababayaan. Sumainyong kapayapaan, magpakailanman. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kumusta? Anong pangalan mo? Mercy. Merciful. Virginia. Divine mercy, have mercy on us. Divine mercy. Divine mercy, maawain. Kami po ay pagpalain sa aming mga dinaranas. Kayo lamang ang nakababatid niyan. Heto kayo Ama, heto kayo Kristo, heto Espiritu. Kami naghahantay, kami hinihintay namin ganap ang inyong saklolo. Divine mercy, maawain. Kami po sa iyo'y nananalig. Umaasa kaming di ninyo gugupot, iiwan ang husto. Kaya kayo tao, magnali sa Ama, magtiwalang ganap, magtatagumpay kayong lahat. Nako, pag di mo naunawaan ang kabanalan, sasabihin, lukaret! Alam kong may magagawa. Oh, lovely. Mukhang blooming ka na. Ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo, nalaglag yung isa, naghihintay. Alam, marami pa siyang magagawa sa mundo, kayo'y paurong na. Hindi yaon ang ibig sabihin, ina-congratulate lang siya. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat
biyaya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Paano mo mapapatunayang buhay ang Diyos na sinasamba mo, kundi mo ipagkakatiwala sa Kanyang pananalig mo? Paano mapapatotohanan ng Amang kikilos siya sa buhay mo kung walang kagipitan mo nang mangyayari sa iyo? Hindi mo siya madadama sa kasaganaan tao. Hindi mo siya lubos makikita sa kaluwalhatian na tinatawag na hindi pa man totoo, kundi siya'y magpapatotoo sa anumang oras ng kagipitan, may ginagawa siyang kahiwagaan. O tao, yan ang pawang katotohanan. Nga kumisan may namamatay na, biglang huminga pa, may patay na, biglang nabuhay pa. O tao, kaya sabihin, paano mahahango ang isang gulong kung hindi pa naman siya nalulumbak? Kailangang malumbak muna bago siya iangat. Buhay ba ang Ama? Kung batid nyo lamang ang ibig kong ituran, tao, kayo'y ganap magninilay. Paano mapapatotohanan ang gawain ito'y kahiwaga ng dulot ng Ama kung walang mangyayaring hiwaga sa buhay nyo? Paano mapapatotohanan ang kagalingan ay Ama kung di magkakasakit ka munang anak niya? O tao, magnilay kayo. Bulay-bulayin ang tinuran ko, magtanto na totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? O, kumusta kayong dalawa? Ikaw? Yeah! Ang isa sinabi niya, mabuti po. Ang isa, buhay na buhay. Mabuti ang Diyos at buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, alam niyo po, gusto niyong lumakas ang espiritu niyo? Ipaglaban niyo ang Diyos niyo. Gusto niyong pagtibayin niya kayo? Ipagsigawan niyo siya. Gusto niyong buhayin niya pananalig niyo? Manalig kayo sa Kanya. Gusto niyong iyahon niya kayo? Aba, kilalanin niyo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Buhay ba ang pagtitiwala niyo? Bubuhayin ang Kanyang kapangyarihan upang patotohanan niyang siya ay sa iyo dumilingap na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kilala mo ba siya? Paano mong nakikilala? Nakikilala mo ba siya sa masasarap mong kinakain? Wala siya doon. Nakikilala mo ba siya sa masasarap mong nararamdaman? Wala siya doon. Nakikilala mo ba siya sa kalusugan mo lamang? Wala siya doon. Nakikilala mo ba siya doon sa masayang masaya ka? Wala siya doon. Nakikilala mo siya kapag nalulumbay kay aaliwin ka niya. Kapag nagkasakit ka, ginagamot ka niya. Kapag nawawalan ka, sinisidlan ka niya. Kapag
Pag naghihirap ka, pinagiginhawa ka. Buhay bang Ama o tao? Katotohanan ang tinuturan ko. Paano mapapatotohanan kung paano sa langit ay may anghel, sa lupa ay mayroon din, kung wala kang pakikipagkapwa-tao? Paano mapapakitang may kapwa ka kung ayaw mong makitungo? O tao, kung lahat lang ng salita'y tutok din ninyo, pakikita ng Ama, salita niya'y totoo, walang pagkabula dito sa mundo. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Ano nga bang masasambit ng babaeng ito na di naman pinag-aralan at di pag-aaralan? Sapagkat kung ganang pagkatao'y pag-aaralan nyo pa bagay ito, hindi mga mahal ko, patotoo lamang, hindi taong naghayag nito, tao lamang ginamit ko para sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, tao, sabi ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ay, alam nyo po, kung inangkin nyo, magaling na kayo niyan. Eh, alam nyo po, kung tinanggap nyo, malusog na kayo niyan. Eh, alam nyo po, kung naniwala lang kayo niyan, masayang-masaya na kayo niyan. Tama po ba? Eh, alam nyo po, kung makikipagtotoo kayo, lahat kayo'y may grasya. Buhay ba ang Diyos? Congratulations. Paano mapagtitibay ng Ama ang mga anak niya? Ha, divine. Virginia. Kumusta na Joshua? Kumusta na Christian? Oh, tayo. Hawak. Sabi mo, Christian. Divine Mercy, nagtitiwala ako sa iyo. Isang araw din, kasama ko na ang ina ko. Sige, upo na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko. Mahal nyo ba ang pamilya nyo? Mahal na mahal ng Ama ang pamilya nyo. Mahal nyo ba sarili nyo? Mahal ng Ama ang mga sarili nyo. Mahal nyo ba kapwa nyo? Mahal ng Ama ang kapwa nyo. Kaya't kung kayo-kayo'y magmamahalan, patototohanan ng Ama, kayo'y tuwirang mahal na mahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Eh, wala po talaga tayong maitatanong sa Diyos. Kakain ka na ng halo-halo. Eh, kung gusto mo, isamahan mo pa ng salad. Buhay ba ang Diyos? Sa totoo lang, kapag tapat ang pananalig mo sa Diyos, kahit tinubo ka, pwede ka kumain ng halo-halo. Sapagkat wala namang ginawang masama ang Diyos eh. Tama po ba? Pero hindi lamon. Tikin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang binawan niya, lamon. Pero kain, pwede. Ano po ba yung tinatawag na lamon? Yung habang gusto. Pero yung kain, tama na yun siguro. Isang cup na maliit eh, nakatikim ka na. Eh, dahil pinayagan ka naman, isang baso ng malaki, ayaw mo pang tumigil. Eh, bay, hindi na totoo yan. Buhay ba ang Ama? Mamahal. Katotohanan na walang pinagkaiba sa pinatikim ng salapi. Nung makatikim ay ayaw nang tumigil. Habang binibigyan, sulong ng sulong, hanggang yung salapi ang sinamba, iniwanan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mamahal. Katotohanan ng aking tinuturan, kung di nyo lamang ipagpapalit ang Ama sa lahat ng inyong nakakamtan,
Tuwir ang patototohanan niyang siya'y kapiling nyo sa bawat segundo. Di pa tapos. May tatanong po ba kayo? Sino ba ang ginamit ng Ama at sino ang kanyang mga anak na niloob niyang gamitin sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan na kanyang pinabayaan? Sino po ba? Maging ang kanyang mga kalahi-lahian, nakikilala at tatanggap sa kanya, ay pangangalagaan niya rin tulad nitong si Abraham at si Lot. Tama po ba? Kaya sa makatwid, kahit na naging kaibigan mo lang at nasama mo sa kabutihan, pati siya, hindi niya pababayaan ng Ama. Sa makatwid, kahit na sino man ang kasama mo na nagpapakatotoo din para sa kanya, hindi pababayaan niya. Inyong pakinggan po ang kwento ni Lot. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak, umalis na kayo. Sapagkat gugunawin-nawin ang lungsod na ito. Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma. At naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi sa kanila, kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot. Datapwat sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas sa lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating pa roon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo pumunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang ito, kaya tinawag na Zoar. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mula sa unang yugto ng sanlibutang ito, nagpakita na siya ng kapangyarihan niya, nagpakita na siya ng kahiwagaan niya, nagpadama na siya ng pagmamahal at paglingap niya, nagsakatuparan na siya ng salita niyang walang pagkabula, bulag pa rin ang tao. Mga mahal, naway huwag kayong maging isang bulag, tulad ng inyong mga ninuno, na hinahango na kayo sa inyong kaparusahan, di pa rin makilala ang katotohanan. Na dinatanglawan kayo, pilit kayong nagsusumakit magtungo sa dilim, ayaw ninyong mabahagi na ng liwanag upang kayo'y makaalis sa pighati at dusa. Mga mahal, mabuyaya at mabuti ang Ama, walang hanggan ang pagpapala niya, iba't ibang uri ng pagpapala ang taglay niya. Kung kakamtin lamang ng lahat ng tao, makikilala nilang totoo, Diyos na di nasisilayan, gumagawa sa buhay niya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, at walang pagkabula rin. Ngayon, sinasabi mo ng totoo, tulad nitong sila. Nang sabihan niya ang kanyang mga mamanugangin at anak, nag-aalinlangan pa, hindi pa makapaniwala. Gayong totoo na ang sinasabi, gayong katotohanan ng paalala. Ganyan ang tao. Maraming pag-aalinlangan ukol sa kabanalan. Magiging totoo kaya yan? Tao lang ang nagsalita. Paano mangyayari yan? Tao lang ang nagsalita. Subalit, hindi nila bababatid at di nila nabatid. Katulad ni Lot, nakausap niya ang anghel na sinugo ng Ama. Ikaw tao,
Nagpapakatotoo ka ba? Maaring gamitin ka rin ng Ama at magamit ka sa kapwa mo. Gawin mo lamang tapat ang puso mo. Magpakatotoo ka sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, ano sa palagay nyo ang nangyari sa asawa ni Lot? Sinabi niyang huwag kang lilingon. Sinabi huwag lilingon. Ano po ibig sabihin nun? Kung kayo ay magnanasa ng kabanalan, huwag nyo nang lingon-lingonin ang inyong nakaraan, buhay, upang kamtinin ninyo ang tuwirang pagbabagong buhay. Na tulad ni Lot na hindi nakinig, naging haliging. Yung asawa ni Lot, naging haliging asin. Pinatotohanan lamang ng Ama ng anghel na bumaba ay subo niya. At ang ginamit na si Lot, kung nakinig lamang, wala sanang napahamak. Mga mahal, itong aral ng Ama, makinig ka sa mabuting balita niya para ikaw na nagdurusa, makalaya na. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino nga si Kunching para paniwalaan mo? Sino nga ang pagkataong ito para makinig ka sa Kanya? Subalit huwag siyang titigan mo at pakinggan ang salitang narinig mo upang pagnilay at pagbulayan mo, makabubuti ito sa iyo. Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayong lubos. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Kung minsan may salita na pinahihintulutang hindi pa pagdakaura-uraday maganap upang subukan ng tao, upang tingnan ng Ama ang katapatan at pagiging makatotohanan ng mga anak niya. Na samantalang kung paano ginawa niyang kaparaanan ng ahunin niya, ng ihaon niya, ay magagawa niya ring mas maaga. Ba't pinahintulutan mo ng magkalibang-libang, magkawalay-walay, magkalayo-layo, at mayroon munang mahigpit na pangyayari upang mapatotohanan ng Ama ang sino mang tapat at kikilala sa Kanya, anuman ang pinagdaanan, siya pa rin ang pag-asa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May natutunan po ba kayo? May naramdaman po ba kayo? May nakikita po ba kayong makapagbabago sa buhay nyo? Kung gayon, umuwi kayong may galak sa puso nyo. Yung gustong makipagmisa, manahan sa dambana. Buhay ba ang Ama? Ay, kay buti po ng Ama. Alam niyo po, siguro kung di ko napatotohanan sa buhay ko na buhay ang Diyos, wala po ako dyan. Wala rin kayo dyan. Wala pala ako dito. Wala kayo dyan. Tama po ba? Kaya, ano ba kung pagtawanan ka ng kapwa mo? Ano ba kung hatulan, husgahan ka ng kapwa mo? Ano ba kung may lumisan sa'yo at hindi ka matanggap dahil naiba ka? Ano nga ba? Basta ang Ama naman ay nalulugod sa'yo. Basta ang Ama'y alam mong siya kasama mo. Basta ang Ama ang alam mong kapilig mo. Kaya lang ang tao mas pinahahalagahan yung salita ng kapwa niya. Kaya lang yung tao mas pinahahalagahan niya yung kapwa niya mawalay sa kanya. Alam niyo po, kapag totoo yung nasumpungan ng Diyos, wala kayong pahahalagahan, kundi kung paano siya sa inyo'y malugod, matuwa, at maging kaaya-aya kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Maraming mananampalataya, sasabihin niya, nagdadasal naman ako, rosaryo nga ako ng rosaryo sige po, maghanap kayong paladasalin at mapagrosaryo, mapagmura. Huwag po kayong magagalit ha. Sinasabi ko lang ang totoo. Pamanang-manang ka pagdating mo naman sa paglabas mo pa lang simbahan, nakikipagtsismisan ka na. Wala pong tama-tama
yun at wala pong patama, no? Totoo lang po ang sinasabi ko. Sa katotohanan lang po. Merong, lalo na yung mga matatandang dalagang tabi-tabi po naman at di ako nagpapatama, ano? Napaka-materialistic at maka-materyoso. Tapos wala nang ginawang tama yung mga pamangkin, lagi nang mali. Ba'y magdasal ka kayo? Susunod ba sa kanya yung pamangkin niyang magdasal? Kung siya dasal ng dasal, mura ng mura. Tama po ba? Ano? Dapat para mapasunod mo yung pamangkin mo, sa magandang pananalita, hindi puro masakit na salita. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? At sasabihin pa, naku puro kayo moderno, puro kayo moderna. Ano ba kayang mga suot nyo? Tutulan naman sa kanyang manang na manang. Manang na manang para namang yun ang kabanalan. Sabi nga ng Ama, wala sa panlabas na kaanyuan. Buhay ba ang Diyos? Kahit na ikaw ay todo lipstick, kung sa panlabas lang na gusto mong maganda ka sa itsura ng kapwa mo at maganda ka sa itsura ng ano po, meron nga pong nagsabi ayaw siyang pag-lipstickin ng asawa Sabi ko, bakit? Ayaw po gusto daw simple. Simplicity is beauty. Sabi ko naman, ganun ba? Sa kasimplihin mo naman ba, napakabait mo. Naku, nagngingit-ngit nga po ako. Hindi ka ako simple. Mag-lipstick ka. Ba't gusto mo mukha kang mamad at para kang bangkay? Abay ako ako'y magli-lipstick. Ano ba pakialam ng tao? Hindi naman sinabi ng Diyos kung pinaglilikuran, anak, huwag kang magli-lipstick. Ang tinanong ko ako'y maliwanag. Panginoon, ano po ba gagawin ko? Magpapahaba po ba ako ng buhok? Para ako'y parang manang. Anak, pagkahaba-haba man ang buhok mo, sayad hanggang lupa ito, kung ang isip mo na may bulok ang laman at napakarumi ng iniisip mo sa kapwa mo, walang silbi haba ng buhok mo. Kahit ikay kalbo, magagamit ko. Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yon? Di ka nga nakaayos. Pag tumitig ka naman sa kapwa mo, sinusukat mo ito. Paano kang kalulugdan ng Ama niyan? Kalulugdan ka ba sa simple mong mukha? Walang lipstick, mahaba ang buhok, nagpapakamatanda. Hindi po doon. Sapagkat nung unang panahon, kaya ganun ang mga itsura ng mga manang, pabelo-belo, yun ang panahon noon. Sabi po sa banal na aklat, darata lang takda, mababago ang lahat. Pati pananamit. Ngayon, pag nalamang Japayuki kayan, wala nang pinaggawaan kundi pinagkwentuhan. Baka yung Japayuki na yun, kaya nagkaganon yun, tumubos ng buhay ng kanyang pamilya. Nagpakahirap para lamang matubos ang kahirapan ng kanyang magulang at mga kapatid. Nagawa niya yung bagay na yon para lamang sa pag-ahon, kapampangan na. Pag-ahon sa kanyang kapamilya. Subalit, ang naganap sa kanya hindi niya gusto. Nahihirapan ang damdamin niya, nahihirapan, nasasaktan. Bakit nagkaganon ang buhay niya? Subalit sinuong niya yun para sa kaligtasan ng gutom ng pamilya niya. Sinong kalulugdan? Yung chismosa o yung Diyos ang kinikilala? Naku, Diyos ko, nakakadiri siya, Kakadiri, Pero saan ka yung nakadidiri, yung kanyang ugali? Palihim-lihim siyang chismosa, palihim-lihim siyang mapanira ng kapwa. Naririnig yan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ang paglilingkod ay hindi sa pakitang puri at pagmamapuri. Ang paglilingkod ay mula sa puso, sa katotohanan. Hindi maaring sa panlabas na kaanyuan. Mga mahal, may mga taong ugali ng mag-ayos ng sarili dahil masaya na sila noon. Subalit, ang puso naman ay ayaw baguhin. Ang isip ay ayaw baguhin. Yun ang di tama. Kung ikaw ay sumusunod
sa takbo ng panahon, sa kasuutan, at di ka naiiwan. Subalit ang sinusunod mo yung kalooban ng Ama, pinagsusumakitan, pinagsusumikapan mong sundin ang kalooban niya, aba, isa kang kalugod-lugod sa pananaw niya. Kaysa naman, para ka namang santa kung kumilos, ang puso mo na may napakasama ng iniisip mo, nararamdaman sa kapwa mo. Eh, tama ba yaon? Hindi. Kaya mas mainam, kung magagawa mo nga simple, gawin mo. Sapagkat yun ang hinihingi ng pananampalataya. Sa totoo lang po, kung sisimba ka talaga, kung sasamba ka, dapat nakasuutan ay simple. Walang mahabang hikaw, walang sobra makeup. Simple. Tama na yung konting kolerete, hindi yung doble-doble pilik mata. Hindi yung sobrang guhit ng kilay at sobrang pula ng pisngi. Hindi yun hinihingi sa simbahan. Hindi hinihingi yun sa dambana kung saan ka tutungo. Ang hinihingi ay puso mo at isip mo. Kaya lamang, kung gusto mo yun at hindi mo mapigilan ang sarili mo, eh, huwag lang panlabas na anyo mo, ayusin mo. Pati yung isip at damdamin mo, ipaayos mo na rin. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Tama po ba? Kaya po dito, hindi ko binabawal mag-lipstick yung mga lagad. Hindi ko binabawal. Ang binabawal ko po ay sobrang kalembang. Isuot nila yun sa party, huwag dito. Kung may okasyon na formal, o kaya ay grande, eh, napakabait ng Diyos eh. Binabase sa iyong kalalagayan at inaayon sa iyong tutunguhang dako. Tingnan niyo po si Reyna Basti, si Reyna Esther. Nagsuot ng mariringal na alahas para lamang maakit niya yung hari at mailigtas niya yung kanyang mga kababayan. Tama po ba? Naakit yung hari sa kanyang karilagan, sa kanyang kagandahan. Subalit, yun ay ginawa niya para sa ikaliligtas ng kanyang mga kababayan. Hindi para sa kanyang sarili lang. Yan ang gusto ng Ama. Yan ang nais niya. Subalit kung sa pang sarili mo, karumal-dumal ka. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal. Ano po ba ang buhay? Ang buhay ay pahirap. Ano po ba ang kalalagayan sa buhay? Ang kalalagayan sa buhay ay pakikibaka. Ano po ba ang pakikibaka? Dalawang uri ang pakikibakahan sa pananampalataya at pamumuhay pisikal, pamumuhay espiritual. Buhay po ba ang Diyos? Kailangan sa tao, kapwa mapagtagumpayan, ang pamumuhay pang-pisikal at pamumuhay espiritual na kapwa pinahalagahan, sapagkat ang pamumuhay pisikal ay pangsanlibutan at ang pamumuhay espiritual ay pangkaharian, na maaring parehas mo itong pagsabayin, na hindi ka malalayo sa Ama, na hindi ka mawawalay sa Kanya, kung sa tuwina ang laman ng puso't isip mo ay siya na bumubuhay at kakalinga sa iyo. Pwede kang makisosyalan, kaya lang yung labis ay huwag. Sapagkat kung saan nakatuon ang isip at damdamin mo, naroroon ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Lahat kaya mong gawin kung makakaya mo bilang tao. Subalit ang wag mong gagawin, kaya mo ginagawa ang bagay na yaon para makapagpaligsahan ka, makipagpaligsahan ka, makipagyabangan ka, away ka. Kundi lahat ng dapat na ginagawa mo ay dahil nang makilala mo ang Ama, sinunod mo siya, tinanggap mo siya, kinilala mo siya, napakilala rin niya kung sino siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, walang hindi gagawin ng Ama, pakatandaan ninyo.
Kaya nga sa larangan ng katotohanan, dito nararamdaman sa damdamin, hindi sa nguso, hindi sa labi. Lahat ng tao ay maaaring makapagsalita ng mabuti, subalit ang kaibahan na nagsasalita ng mabuti na mula sa puso na isa sa buhay. Nagagawa niyang tama dahil nararamdaman niya sa kalooban. Mga mahal ko, nawa lahat kayo maramdaman niyo sa kalooban ng amang mabuti at pinakamabuti ang siyang mangibabaw sa inyo at magharing tuwiran. Pakatandaan niyo po, walang banal na tao, lahat ay nagkasala. Walang matwid na tao, lahat ay nagkamali. Subalit ang ibinigay ng Ama na makapagpapabago sa buhay ng tao, buhay pananampalataya, buhay pag-asa, buhay kasiyahan ng kaluluwa at katawan niya, ay kung ano ang kapangyarihan niya ay ibinahagi sa binaba niya, Espiritong Banal, na kung tatanggapin at kikilalanin, siyang magbubuo ng balangkas ng buhay mo na magpapakatotoo ka sa Diyos na tinatawagan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang walay humingi ng pangunawa samang dakila, at kayo'y sisidlan upang mawawaan kanyang salita. Pagpalain kayo. Nekaramanayahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ay, napakabuti ng Ama. Ano po ang istorya? Nakita nyo kahapon, ano? Pumili ng mga candy bilang Apo Kunching. Nakakala nila'y nakatingin. Si Apo Kunching ang pumipili at inilagay dito. Inilagay doon. Kahit hindi yon nakarating dun sa kinauukulan na dapat ay sa kanya matungo, sa kanya pa rin mangyayari yun. Kung yung kumuha na nagnasa, na akala ay sa kanya. Ano po ibig sabihin nun? Yan ang pawang katotohanan. Kung minsan may nilalaan ang Ama sa bawat anak niya, inaagaw ng kalaban niya. Subalit, kung hindi nararapat, maaagaw pa rin ang Ama, sapagkat kung kikilalanin niya ay Ama, Ama pa rin ang mag-ahari sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay buhay, sa Kanya kayo sumandi na tuwiran. Mga minamahal ko, ang paghahari walang hanggan, ang pagmamahal walang katapusan, ang paglingap di mapaparam, sapagkat Amay walang kamatayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May tanong po ba kayo? Kumusta ka na? Naginhawaan ka na, no? Sa katotohanan po, nandun ako kanina sa computer at kasalukuyang nagtatype ng mensahe si Arlene. Siya po ay dumating dito, nakahiga doon. Ngayon ay sabi ko, halika, 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 kasi ubo po siya ng ubo at napakatinding nagkakanda. Ubong-ubo, napakahirap ng ubo niya. Gusto mong mag-mic? Gusto mong mag-mic? Oo, tama na muna. Hindi ka pa pwede. Ay, ako na magsasalita sa'yo. Kaya nga tinuran sa'yo sa Australia. Sino? Anong pangalan?
Saan ka sa Batangas? Ah, mapalad ka. At ipinati mo sa 3 araw mo sa Pilipinas ang divine. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, taga Australia, anong pangalan po? Kilala ako? Ay, salamat ka mo sa kanya, hindi ko po siya kilala eh. Ah, paano daw po niya ako nakilala? Hindi ako faith healer. Correction lang. Opo. Opo. Salamat naman. At pakisabi niyo po sa kanya kumusta siya kahit di ko siya. Sige po, namnamin niyo po yung paghaplo sa inyo na gumaling ka. Pahingi isang basong tubig. Minom ka na uminom ng tubig para ma-wash out yan. Ano? Ang mahika, water therapy lang ang kailangan, di puro gamot. Sabi ko ng asawa ko, Madaldal. O, limi-limi na muna. Yan, water therapy lang. Kumusta ka na? Ano nga pong pangalan nyo? Rogelio ka. Wala yung classmate mo. Meron ka classmate ngayon, yan. Classmate niya, hindi kanitan eh. Marakal ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Marakal. Alam niyo po, nakakatuwa eh, na nakakalungkot. Kung minsan yung mga naglilingkod dito na sabi nagbago na, sabi walang oras magpunta raw eh. Walang oras magpunta. Pero, doon sa ganyan may oras po eh. Sabi nila wala daw panahon, walang oras kasi nga hindi maiwanan nito eh. Nagbago na raw eh. Sabi ko, Ama, patawarin mo ang nagbagong iyan. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap po bang talikuran yon? Mahirap po ba? Alin kaya ang mas mahirap? Yung baka mamatay ka sa kakaganon? Inatake ka doon? Ha? Mahirap ba yon? Alam niyo po, sa katotohanan lang, mga pita ng laman yan eh. Yan ang tinatawag na pita ng laman, panawagan ng laman. Na kung iiwasan po ninyo, ay kayo rin ang makakagawa ng paraan para maiwasan ito. Na kapag iniwasan nyo naman, kayo rin po ang masisiyahan. Kayo rin ang magagalak. Hindi ko naman po kayo gustong sakta ng damdamin. Hindi ko naman po kayo gustong pahirapan ng damdamin. At lalong hindi ko naman po kayo pinatatamaan. Yung totoo lang sinasabi ko. Tama po ba? Sana po sabi nga ng Ama, anak, ako'y may mata. Ako ay may tenga. Ako ay buhay na di nakikita. Sino man ang sa akin, mga tuwiran siya. Kung di totoo, ikikibit ko lang ang aking ulo sa kanya. Kaya't kung tumawag siya, di pagdakay marinig ko, sapagkat ayaw niyang magpakatotoo. Kung titingnan lamang ang ginagawa niya at pagmamasdan ang ginagawa ko, pagbabasihan kung alin ang tama sa mundo. Doon mapagninilayan niyang ako'y totoo, amang di nawawalay kahit kanino.
Buhay ba ang Ama? Tama po ba? O tanong ko po. Po kayo magagalit, ano? Kaya po hindi makabatay yung iba rito Kasi sa totoo ayaw makipagtotoo. Alam nyo naman po, pag di kayo nakipagtotoo, kayo rin ang nandadaya ng sarili nyo. Sa akin naman po, magalit at matuwa kayo, tutuloy ko ito Iwanan at hindi ninyo ako itutuloy ko pa rin ito. Basta ang wag lang aalis sa akin, yung nagtuturo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kayo naman po, pag iniwanan nyo ako, ako hindi pa rin iiwan sa inyo. Pag binalikan nyo, ibabalikan nyo ako, makikita nyo ako rito. Tama po ba? Pero hindi ko po hinahanap na ako'y balik-balikan ninyo. Kundi ang balik-balikan nyo sa puso't isip nyo ay ang salita ng Kristo nang magbago kayo. Patawad po. Buhay ba ang Ama? Ang tanong lang naman po ay eto. Saan po ba kayo masaya? Sa katotohanan o kasaningulingan? Nako. Sabi ng iba, Apo, nagbago na ako. Talagang nagbago na ako. Naku po, Diyos ko, Eka. Salamat po, Eka. Gumaling ang aking asawa. Salamat po, Eka. At ako'y nagbago na. Nako, kaya pala hindi nagpupunta. Kasarap ng upo niya. Purihin ka, Ama, sa mga anak mo, di ka madama. Purihin ka, Ama, sa mga anak mo, di ka makilala. Purihin ka, Ama, naway dumatal na ang liwanag sa kanila. Purihin ka, Ama, naway madama na ang pag-ibig mong wagas. At ikaw ang makilala, madama niya sa tuwina, upang maghayag siya ng totoo sa kapwa niya. Purihin ka, Ama, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama, purihin ka, Ama. Nako, napupuri mo ang Ama kapag nagpapakatotoo ka. Kapag hindi, wala kang maapuhap na salitang mapupuri mo siya, sapagkat naglalaban sa damdamin mo kung ano gusto mo, sanlibutan o siya. Magandang maga po sa pahapon, maya-maya. Buhay ba ang Ama? O alin po ang gusto nyo? Alam nyo po, hindi pa, no? Kaya sasabihin ko po, napakasarap pong paglingkuran ng Diyos. At kung hindi po, una na akong di maglilingkod. Kung ang pagbabase ko sa buhay ko noon at ngayon ay mas masarap ang buhay ko noon kaysa ngayon, hindi ako maglilingkod na magpapakalukarit. Ano po? Ano ang naiba? Noon kumikita ka na, masama pa loob mo. Parang ang hirap sa isip mo. Parang may galit ang puso mo. Ngayon wala kang kita, kahit singkumbingi. Ang saya-saya ng puso mo. Parang hinahanap mo ang aliw ng Ama mo. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo po yan. Subalit, sabi nga po, hindi lahat naman kayo ay mararamdaman nyo ang naramdaman ng isang Apo Kunching. Sapagkat kung lahat tayo'y banal na magpapakabanal pa at pinabanal na ng Ama, wala nang mga aral siya. Wala nang mga ngaral. Sino pa aralan mo? Pare-pares na kayo. Kaya, yung natutot nakadama na, magpakatotoo pa. At huwag naman patangay sa sanlibutang pagnanasa upang huwag nang maragdagan ang nagsusumigaw na kaluluwa. Kundi ikaw ay makapaghango na sa kapwa mo, mahal ng Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal
sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alin ba ang masarap? Yung kumakain ka ng iba't ibang putahe, na ang isip mo naman, kagulo, nakakalito, ang damdamin mo'y puro galit, hinanakit, pagdaramdam. O yung isang putahe, pero ang tawa mo, hindi yun, hinubot tuloy siya. Hindi mo maipaliwanag, ba't masaya ka? Hindi mo kayang sambitin, ba't masaya ka? Alin po ang mas maligaya? Yung gayon. Lalo po sigurong napakaligaya ng buhay kung mayaman kayo. Tapos masaya pa kayo, damang-dama pa ninyo ang Kristo. Nako! Kailangan purihin ka at pasalamatan ka sapagkat ikaw ang naiba sa anak ng Ama. Mayaman ka sa lupa, mayaman ka pa sa kanyang kabanalan at tuwirang nakamtan ang kanyang paghahari sa iyong buhay. Meron kayang ganon? Kung meron po kayong ganong kakilala, iharap niyo po sa akin at yayakapin ko siya at pupupugin ang halik at sasabihin ko sa kanya, kapalad mo. Meron po kayong kakilala, pwede nating ipagawa ng rebulto. Rebulto ni katapatan na pinayaman sa sanlibutan, Ama pa rin ang nakamtan. Pag may kakilala po kayong ganon, naganapang sinabi ng Ama, napakapalad ng mayaman na sala. Ano? Sapagkat ang pagdaraanan ng pananala sa mga yayaman ay parang butas ng karayom ang pagdaraanan. Bakit po? Siyempre, nasa iyo kapangyarihan. Nasa iyo ang kayamanan eh. Nasa iyo ang kapangyarihan na gawin mo lahat ng gusto mo, na hindi magagawa ng kapwa mo, inaalipin mo. Kaya kapag di mo nagawa yon, at ang Ama ang pinaghari mo, at puro ginagawa mo at panay ginagawa mo ay pawang sa Kanya, ay kahanga-hanga kang talaga. Kaya, pag mayroon pong ganon, sigurado, dadakilain siya. Daratalang takda, itatanyag ng Ama pangalan niya. Siya mismo ang magtatanyag ng pangalan niya. Ang tanong, sa papaanong paraan mangyayari yon? Kung mapupuspos siya na kanyang espiritu, hindi may kahalong pilak ang ginto. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Kaya wala pong purong ginto, ang Diyos lamang ang may hawak niyan. Nakikipingas lang po tayo, at yung napingas sa atin ay wag na nating haluan ng pilak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yung pilak ay wag na nating pahintulutang mahalo dun sa gintong binigay niya sa atin. Sapagkat pag nagsama ang pilak at ginto, nako, kahit sa ahensya, hindi yan matatanggap ng mahal na sanlang. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Tama po ba? Kaya mga mahal, pagharian kayo. Pakatandaan po ninyo, kung totoong nakinig kayo, at kung tumanggap kayo, kanina pa'y ginamot na kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kapagkat nang pinagaling ang 12 taong dinudugo ng isang Hesus Kristo, hindi ginamot. Sa pananalig lang niya, sa dulo lang ng baro, may naramdamang naampat na pagdurugo siya. At naramdaman din ang may taglay ng kasuotan, na sabi niya, sino ang humawak sa aking damit, sa aking baro? Oh, nangatakot naman at nangagitla, kunwari yung mga alagad. Sabi, alam niyo po, siksikan ng mga tao. Sabi nila, hindi po namin alam kung sino humawak sa inyo. Sagot ng mga taong hindi nalalaman kung sino yung nagsalita. Sapagkat hindi nila naramdaman ang naramdaman ng pinagkakasuotan nung damit na yaong hinipo sa dulo ng baro. Sino po ba may taglay ng puting damit? Kaya kung kayo'y may pagtitiwala rin, mararamdaman nyo yan sa inyong katauhan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat,
pagpalain kayong ganap. May tanong pa po ba kayo? Wala nga talaga kayong itatanong sapagkat hindi po kayo magtatanong ano. Subalit, may hinihintay pa po ba kayo? May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang bawat nakakanta sa tuwin ay lumaban. Diyos Ama ay buhay, hindi Kanya iiwanan, nililimutin. Siya'y handang umalalay sa iyo'y ganap na nagmamahal, tuwirang mahal, handa niyang saklo lahat. Kaya malalim na tapat sa damdamin, puso ninyong taglay ay siya ang makanta. Tuwirang ibibigay ang inyong lahat, nakagagalak at kayong lahat ay kanyang isa-satsa. Pagkat kayong lahat ay tuwirang minamahal. May kulang pa po ba? Kung wala na po, nabusog po ba kayo? Napawi po ba ang uhaw nyo? Lumakas po ba kayo? Nagliwanag po ba? Salamat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Siyang nagbahagi sa inyo, hindi tao. Pagpalain po kayo. O, sige na po. Mayroon pa po tayong misa ng alas 6 at may gawain po ng diretso mamaya pagkatapos ng misa. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal, pagpalain po kayo ng dakilang Ama.